Hindi sa lahat ng panahon, ikaw ay mabubuhay sa mundong ito. Sapagkat dumarating ang kamatayan ng biglaan nang hindi natin inaasahan. Hindi po natin alam kung bukas buhay pa tayo. Alam niyo po ba kung kailan kayo mamamatay? Sino po dito nakakaalam kung kailan siya mamamatay? Hindi po ba't wala po nakakaalam? Maski doktor, dalubhasa, hindi nila alam kung kailan sila mamamatay. Sapagkat ang kamatayan, hindi natin matatakasan yan. Dumarating ang kamatayan ng biglaan nang hindi natin inaasahan. At ang realidad, pag namatay tayo, wala tayong madadala kapag tayo po'y namatay. Maski piso, wala po tayong madadala. Meron na ba kayo nakita, namatay na dala niya sa sasakyan niya? Meron na ba kayo nakita, namatay na dala niya bahay niya? Meron na ba kayo nakita, namatay na dala niya yung ari-arian niya, yung kayamanan niya? Hindi po ba't wala? Yan ang realidad. Sapagkat sinasabi po sa mga ngaral 5:16, sabi ng mga ngaral 5:16, ipinanganak tayong walang dala, mamamatay din naman tayong walang dala. Yan ang realidad. Yan ang katotohanan hindi matakasan ng tao. Gaano ka mang kayaman, gaano ka mang kasikat, gaano ka mang katalino, kung wala kang Jesus Christ sa buhay, kawawa ang iyong kaluluwa. Sa mga kababayan, hindi kayamanan, hindi pera makapagliligtas sa atin. Sapagkat sinabi ni Jesus sa Marcos 8:36, ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapa sa kanya man ang lahat ng bagay sa mundong ito, pero mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Hindi po pera makapagliligtas sa atin. Hindi po kayamanan na makapagliligtas sa atin. Hindi po mga bagay-bagay sa mundong ito makapagliligtas sa atin. Only Jesus, na sinasabi ng Gawa 4:12, walang sinuman sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin, kundi si Jesus lang. Kaya kung nais mong hindi mapahamak ang iyong kaluluwa, ito na ang panahon habang ikaw ay buhay. Maniwala ka kay Jesus. Kung puso kang magtiwala sa Kanya, sumampalataya ka sa Kanya na siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyong kasalanan. Siya ay inilibing at sa pangatlong araw siya ay muling nabuhay. Siya ay iyong tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Hindi po masamang magtrabaho, hindi po masamang mag-aral. Ang masama po doon at ang nakakalungkot, nag-aaral ka na wala kang Diyos na kinikilala. Nagtatrabaho ka na wala kang kinikilalang Diyos. Sa tingin mo kaya kapag namatay ka, kaya kang iligtas ng trabaho mo? Sa tingin mo kaya kapag namatay ka, kaya kang iligtas ng pag-aaral mo? Hindi. Sapagkat walang bagay sa mundong ito ang kayang makapagligtas ng kaluluwa mo. Only Jesus.